Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang tanghali mga kapatid. Sa araw pong ito tayo ay ginugunita ang kapistahan ni San Blas, Obispo at Martir. Kaya sa diwa ng ating pasasalamat sa pagkakalob ng Diyos sa atin, ng mga biyayang ating tinatanggap. Halina mga kapatid, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at ang mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kay San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makantam namin araw-araw. At sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay, sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba't ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kay Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng mga nangangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at sa mga yumig.
yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon, ang pagpapala mo'y yang ilaan sa iyong mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang nanangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig, sa dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy, nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat sa mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at kapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan
at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo kong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat inutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At maigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tignan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag sa iyo siya. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po yung ating pinagdiriwang ang paggunita kay San Blas, kung saan mamaya po ay ang pagbabasbas sa mga tinatawag nating trot nang sa gayon ay mapaalis at magkaroon ng kagalingan sa pamamagitan ng intersesyon ng ating santong si San Blas. Alam niyo po mga kapatid, siya po yung sa panahon ng 316 sa Cappadocia o kaya sa present place ay ang Turkey. Doon po na martir ang si Blas at sa pamamagitan po ng pagbitin po sa kanya at pagkudkod sa kanyang mga balat ay hindi po nabago ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya. At matapos po yun, siya po ay pinugutan ng ulo. Pero bakit nga po ba si San Blas? Ang sabi po ay ito, mayroong pong sumalubong po sa kanya bago pa po siya pahirapan at ito po ay mag-ina. Ang sabi po ng nanay, panalanginan niyo po ang aking anak dahil yung pong anak niya mukhang may tinik sa lalamunan at sobrang pinahihirapan. Ang ginawa ni San Blas, pinanalanginan ng bata and miraculously, ito po'y inilabas ng bata ang nakabara o ang tinik na nasa kanyang lalamunan. At magmula po ron ay kinilalang po si San Blas na tagapagpahayag at tagapagpagaling
ng mga may karamdaman sa lalamunan. Pero mas sigit pa po rito, tulad po sa ating pong ebanghelyo, ito po yung ebanghelyo kung saan narinig po natin ang tinatawag po nating mga sinasapian, yung pong mga possession. Kaya naman, ang possession pong ito ay talagang very powerful. Bakit po? Kasi hindi lang isang demonyo po ang sumapi. Legion, pulutong. Ibig po sabihin, marami po sila. Ano po kaya ang pakahulugan po nito, mga kapatid? Pinagaling ni Jesus at pinalayas ang masamang spiritu. Pero sandali lang po, bago po sana dumating ang tinatawag na posesyon o ang pagsapi ng masamang spiritu sa atin, dapat sana meron na tayong wall, meron na po tayong proteksyon, nang sa gayon, walang sino mang masamang spiritu ang kukuha at babalot sa ating katawan at kakamkamin ang ating kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, sa Ebanghelyo, kung nakinig po tayong mabuti, kilala ng demonyo kung sino si Jesus. Ikaw ay mula sa Diyos. At ibig pong sabihin, sa kanyang pagkilala, naroon po ang kanyang talagang masasabing si Jesus ay isang Diyos. Pero hindi po pala assurance na ikaw ay isang tao, ikaw ay isang demonyo, ikaw ay nananampalataya. Ibig po palang sabihin, maaring sabihin mo na naniniwala ka sa Diyos, ngunit ang Diyos ay hindi naman nasa sa iyo. Ito po siguro yung isa sa mga mensahe na dapat po nating matutunan sa ating pong buhay. We need to protect our body, our souls. Paanong paraan po? Alam niyo po mga kapatid, sa tinatawag po nating exorcism, meron po tayong tinatawag na mga openings, mga bukas o mga portahan kung saan ang masasamang spiritu ay pwedeng pumasok sa atin at tayo ay maposes. Actually, marami pong klase po yan eh. Pwede mong sabihin possession, pwede mong sabihin walking possession, pwede mong sabihin infestation, pwede mong sabihin oppression. Ito pong mga ito ay taglay-taglay at ang demonyo ay nananahan sa ganito. Pahihirapan po ang isang taong sinasapian ng masamang spiritu. Anong gagawin po natin para hindi po tayo pasukan ng masamang spiritu? Una, siyempre, ang pagkilala natin sa Diyos. Ito po yung napakahalaga. Ngunit hindi lamang po sapat ang pagkilala. Kailangan pong makita sa ating buhay ng ating pagkilala sa Diyos ay tunay na tunay. At ito po ay sa pamamaraan ng mga bagay-bagay na dapat po nating gawin. Panahon po ngayon, ang daming nagpapabless ng mga sacramentals. Bakit po? Kasi kapag meron kang sacramental, salt, oil, medals, crucifix, ito po raw ay nagtataboy ng masamang spiritu at ngayon hindi ka napapasukan. Pero minsan, dahil sa kahinaan po ng pananampalataya, tayo ay pinapasok ng masamang spiritu. Sa papaanong paraan? Dahil mayroong opening. Ano po yung opening? At sa araw pong ito, pinakita po sa atin ang lalaking sinapian dahil mayroong bukas sa kanya. Ano po ito? Una, naniniwala sa occult practices. Yan pong mga kulam, tawas, agimat, mga anting-anting. Ito po ay opening na sinasabi. Kapag ito po'y pinanghawakan natin, magiging prone ka. Maaari kang pasukan ng masamang spiritu. Kaya naman yung mga practices pong ito, hindi po ito makapanampalataya, hindi po ito makakatoliko, at lalong hindi makapoong Jesus Nazareno. Bakit? Iisa ang ating tanggulan, iisa ang ating kapangyarihan, at yan ay walang iba kung hindi ang poong Jesus Nazareno. Therefore, siya ang panghahawakan natin. Hindi ang mga agimat na yung pinaniniwalaan, hindi ang mga kulam, ang mga barang, ang mga pagtatawas, kundi ang pananampalatayang mayroon tayo. At higit pa dyan, mga kapatid, mayroon tayong kapangyarihang pwede nating gawin. Ano po ito? Ito po yung malimit na pagtanggap natin ng mga sakramentong ibinibigay ng simbahan. Lilinisin po tayo, bibigyan po tayo ng shield, nang sa gayon, walang sino mang masamang spiritu ang papasok sa atin. Ano-ano po ito? Una, siyempre, ang Eucharistia. Every time you receive the body and blood of Christ,
You are saved. You are protected. At ngayon, ang sinasabi pa pong isang bagay na pwede nating panghawakan, yan po ang kumpisal. Kaya tignan niyo po rito, ang simbahan pong ito, maliban sa nagpapahayag ng mabuting balita at nagse-celebrate ng Eucharistia, oras-oras may kumpisal. Bakit? Nang sa gayon tulungan ng mananampalataya na ilayo sa lahat ng masama. Ang kailangan lang po sa atin, the will to go to confession, the desire na linisin ang ating kaluluwang ating katawan at tanggapin ang sakramento ng pagpapatawad. Mga kapatid, dito po ang ating Panginoon ay nabubuhay. Sa sakramento po, ibinibigay sa atin ang kalakasan at higit sa lahat, proteksyon na pwede po nating tanggapin. Kaya sa araw pong ito pong ebanghelyo nung ito ay isang napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Harinawa, wag nating sapitin ang tinatawag nating pagpasok ng masamang spiritu dahil wala siyang lugar sa atin, dahil ang nananahan sa atin walang iba kung hindi ang poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid na titipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin, ang ating tutugon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway makauwi ng matiwasay sa kalipunan ng mga banal kay Kristo. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Magkalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at maging kasama ka namin sa landasin ng buhay. Hinihiling namin to sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak
saming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na nakahanda upang paagalabin ito ang aming diwa ng ningas ng pag-ibig mo na nagdudulot ng tagumpay at pagpapakasakit ni San Blas. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at isipan. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya ang kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng pagganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaysa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Heso Kristo, buong pag-ibig nating pahayag ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagaruban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa iyong pangangamba't sa iyong
pag-iisang binalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawiin ang panimdim, buong puso manalangin. Ikaw ay di ringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Announcement: ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na February 6, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makaisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Divina and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, gagawin po natin ang pagbabasbas ng ating pong mga lalamunan. Kaya't pwede nyo rin pong hawakan habang tayo po ay nagdarasal para po sa pagbabasbas na ating gagawin. Sa kapistahan ni San Blas, kaugalian na isagawa ang pagbabasbas ng mga lalamunan at ang panalangin para sa lunas at kagalingan. Ating ngayong darasalin ang panalangin ng pagbabasbas. Sa tulong ni San Blas, obispo at martir, iadya kayo ng Diyos sa mga sakit sa lalamunan at sa iba pang karamdaman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga imahen, dasalan, 10 ng kanilang mga panalangin upang sila'y lalong magtiwala at sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.